Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, medyo eto fresh overload pa rin, di ba? So, syempre may hangover pa tayo sa nangyari kagabi sa Miss Universe Philippines. Naloka tayo sa mga sitwasyon. Ganon, di ba? Pero sa kabilang banda, parang masasabi ko, win-win pa rin naman. Win-win situation, parang lahat panalo. Yung kampo ni Alexi, panalo. Yung kampo ni Atisa, panalo. And then si Chelsea Manalo ay panalo. Sabi nga ganon, buti nga daw, kamag-anak ni Atisa Manalo ang nanalong Miss Universe Philippines, may manalo pa din. And then, kasing kulay daw ni Alexi Brooks, so Black Beauty, di ba? So, medyo nakakaloka. Naiintindihan ko yung iba na medyo, syempre, na-hurt dahil sa sinasabi nila, nako, dapat si Atisa daw ang nanalong Miss Universe Philippines para daw mas malakas yung laban natin sa Miss Universe. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, kasi ang Miss Universe kasi, it's about the destiny of girls. So, sa akin, kung ito ang napili ng organization, si Chelsea Manalo, di ipaubayan natin yan sa kanila. Kumbaga parang respetuhin natin yung naging desisyon nila. Yes, syempre gusto natin, syempre si Atisa Manalo o kaya si Christy Magcari ang ipadala natin sa sa Miss Universe. Kaya lang wala naman tayong magagawa doon kasi syempre hindi naman tayo yung judges. May judges kasi at yung desisyon nila, naiintindihan nila ng maigi kung bakit yan yung ipapadala nila sa Miss Universe, sa Miss Universe. So ako, para sa akin, okay lang yan at tingnan natin kung ano yung magiging resulta nito, kung ano ang magiging kahinatnan ng laban niya sa Miss Universe sa Mexico. Medyo nakakatakot kung iisipin mo kasi syempre area yun ng mga Latina. Hindi natin alam kung i-accept ba ng mga Latinas yung beauty na Black Beauty. Diba? Yun nga yung mga tumatakbo sa utak natin. Pero kasi may charm naman siya. So, tingnan natin kung ano ang ipapakita niya doon. So, yon. So, syempre, mas maganda kung si Atisa Manalo kasi syempre gamay na natin, tapos may napatunayan. So, maganda sana kung si Atisa to. Kaya lang kasi, yung ganitong profile ni Atisa ay susubukan sa Cosmo para mas manalo. Ganon. Mas panalo. Ganon. Kasi syempre, naiintindihan ko yung iba sinasabi nila downgrade naman yung ibinigay kay Atisang Corona. Bakit ganun? Dapat ginawa siyang universe tapos si Chelsea Manalo na lang daw yung ibinigay doon sa Cosmo. Alam nyo ako, para sa akin, win-win situation kasi to eh. Una, si Atisa kasi, syempre, kapag dinala mo siya sa Cosmo, may profile kasi siya mabigat. Sa lahat ng magiging kandidata doon, kumbaga, parang si Atisa yung may possibility na pwede niyang masungkit yung corona ng Miss Cosmo. At yung koronang yon, napakabongga ng pwede na maging potential na, alam mo yon, magkano yung makukuha niya doon. Ganon. Kumbaga, syempre, bakit ka ba sumasali sa pageant? Una, syempre dahil sa prize, di ba? Sabi nga ganun, dapat lagi yung mga mata mo nandoon sa premyo. Dapat nandoon ka dapat sa ano ba at paano ko ba ito makukuha. Ganon. Pero kasi syempre, hindi rin to madali. Dahil, alam mo yon, kailangan patunayan ni Atisa Manalo talaga yung kakayahan niya dito. Kasi kung dadalhin mo siya sa Miss Universe, ang maganda lang doon, makakaariba siya ng bonggang-bongga. Pero hindi pa rin tayo sigurado kung makukuha nga ba ni Atisa Manalo ang corona ng Miss Universe. So, naging safe lang yung organization na kesa naman masayang to sa Miss Universe, dali na lang natin sa Cosmo. At least sa Cosmo ay papalo pa yan ng bonggang-bongga. At possible na pwede talaga siya ang koronahan ng Miss Cosmo ngayong taon na to. At yung potential na yon, malaki ang magiging benefit nila doon kasi, syempre,
mananalo ka ng 100,000, di ba? $100,000 is equivalent of 6 million pesos. Imagine mo kung gaano kalaking pera yon. Sabi ko nga, kahit nga 3 million na cash prize, di ba? Kinabog pa neto yung Miss Universe. So, kung ako kay Atisa, go na ako dyan, di ba? So, dyan na ako. And then, malay mo, di ba si Atisa ang magsimula ng ganda at ng lakas ng Cosmo at makilala pa ng husto sa Pilipinas. So, ayun yung mga potential na pwedeng mangyari. So, pwede kasi to na corona din tong si Atisa diyan sa Cosmo, and then after ay pwede pa siya sumali sa Miss Universe. Kumbaga parang pwede pa siyang mag-try uli ng one more time. Ganon! Diba? So, hindi naman nawawala yung chance. Kasi bata pa naman si Atisa. She's only 26. Kung mananalo siya dyan sa sa Cosmo, 27, 26, then 27, and then next year, pwede siyang magbalik sa Miss Universe Philippines, and then, malay mo, pag 27 or 28 years old, siya na ang ilaban natin sa Miss Universe. So, hindi kasi niya destiny. So, may ibang sinasabi ang destiny kay Atisa Manalo. At kaya yung tinanggap ni Atisa Manalo, kahit sinasabi niya para naman nag-downgrade dito sa Atisa, dahil nandoon yung bulong ng destiny sa kanya. At kung ano man yung dinidikta ng destiny sa kanya, kukunin niya yon, and then itatry niya sa ibang di ba? So, malay nyo, di ba? Hindi man sa kanya mapunta ang universe, baka mapunta naman sa kanya yung pinaka-bongga premyo nito ng Cosmo. So, walang himala, sabi ng ganon. And then, pagdating naman dito kay Chelsea Manalo, magtiwala lang tayo dahil hindi naman natin alam kung ano magiging kapalaran nito. At pangarap to ni Chelsea Manalo na makapag-compete sa Miss Universe. Kahit din naman tayo, pangarap din naman natin na makapag-compete si Atisa sa Miss Universe. Pero kasi si Atisa Manalo, nakapag-compete naman na siya sa Miss International. And then kung ipapala rin siya in the future, mararating niya yung universe kahit ano pang sabihin ninyo. Kung si Michelle din nga, di ba, ginawa namang first runner-up muna o bago siya manalo ng Miss Universe. So, it's about timing din kasi talaga. And then, sana pumasok lang sa utak ni Atisa Manalo na gusto kong matry maging Miss Universe. So, ganon. So, syempre, excited tayo dahil ano pa ba yung mga pwede pang mangyari kay Chelsea Manalo at saka kay Atisa Manalo. And then, si Alexi Brooks, ganun din. So, magandang halimbawa ang pinasukan na itry niya muna yung Miss Eco. And then in the future, malay mo, di ba? So wala namang masama. At ang importante ay gawin nila yung the best para sa Pilipinas. Na maipresenta nila ng maayos. At yung mga Filipino people naman, for sure 100% yan na magsusupport dito sa mga kandidata na napili ng ng Miss Universe Philippines. And then, kung ano man yung ipinili nilang corona, supportahan na lang natin. Iisa lang naman yan. Ngayon kasi sa sobrang dami ng pageant, parang equal lang yan bakit naman si Maria Gigante, di ba? Naging, ano ba to? Universal Woman. Everybody parang sinasabi, nako, ang bongga niya, universal woman siya. Di ba? At lahat naman tayo naging masaya para sa kanya. And then, ganun din, si Atisa Manalo, kung ano man yung kahihinat na niya dito, di hintayin natin kung ano ang kapalaran na naghihintay sa kanya sa Cosmo. Maaari ngayon malungkot tayo, baka in the future ay maging masaya naman tayo ng bonggang-bongga. Di ba? So, hindi mo alam, maganda yung magiging kapalaran niya. Sabi ng ganon, kapag nag-close ang pintuan, may magbubukas na malaking bintana. Ganon. So, wag na muna nating isipin kung nag-downgrade or upgrade nga ba. Ang importante ay makakapag-compete siya ng bonggang-bongga. Kaysa naman kasi dito sa kaysa naman kasi mag-compete siya dito sa, tawag dito, pageant to, sa supranational. Kung plano niya pala sumali sa Miss Universe pa in the future. Kasi yung supranational, may stock up siya dyan ng bonggang-bongge. Isipin mo na lang,
supranational, sasali siya. Sa susunod na taon pa siya lalaban. So, ilang taon na siya noon? 27. And then, kung sa susunod na taon pa siya lalaban, mawawala na yung opportunity na makasali siya sa Miss Universe. Mas maganda na tong Cosmo, at least ang Cosmo sa September. At kung mananalo siya sa susunod na September, ay ano siya, tawag dito, magpapasa siya ng corona. And then, hayaan natin magdesisyon si Atisa kung sasali nga ba siya uli sa Miss Universe bago siya mag 28 years old. So, for now, tingnan muna natin kung ano ang magiging kapalaran niya dito sa Cosmo at tingnan muna natin kung paano to ilalaban ni Atisa Manalo. So, yun. Ganon kasimple lang. So, maging happy tayo sa mga nakakuha ng corona at sana suportahan natin sila ng bonggang-bongga. Diba? So kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!